Para sa ating pagsisimula, tayo po ay mag-awitan, ating pong kantahin ang We Gather Together. We gather together to ask the Lord's blessing. He chastens and they sends His will to make known the wicked oppressing. Now cease from distressing. Sing praises to His name. He forgets not His own. Beside us to guide us, our God, with us joining, ordaining, maintaining His kingdom divine. So from the beginning, the fight we were winning. Thou, Lord, was at our side, all glory be thine. We all do extol thee, thou leader, triumphant, and pray that thou still our defender wilt be. Let thy congregation escape tribulation, thy name be ever praised, O Lord, make us free. For our next song, let's sing O Worship the King. Oh,
Para po sa ating opening song, let's sing This Is My Father's World. Tayo pong lahat ay magsitayo. This is my Father's word, and to my listening ears, all nature sings and proudly rings the music of the spheres. This is my Father's word, I rest beneath the thought of rocks and trees, of skies and seas. His hands are wondrous wrought. This is my Father's world. The birds their carols raise, the morning light a lily white, learn their Maker's praise. This is my Father's world, He shines in all that's fair. In the rustling grass I hear Him pass, and speaks to me everywhere. This is my Father's world. Oh, let me ne'er forget the thought the wrong seems of so strong. God is the ruler yet. This is my Father's world. Why should my heart be sad? The Lord is King. Let the heavens ring. Praise, let the earth be glad. Tayo manigluhod sa panalangin. Aming banal nga Diyos, andyan ka sa mga langit. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagpatawad sa aming mga kasalanan. Salamat sa araw na Sabat. Salamat din sa patuloy namin nga service pang-apat ng gabi para po sa aming patuloy na pagkinig sa inyong mga salita. Ito'y manatili sa aming puso at isipan na maging lahat ng aming mga pangangailangan inyong marinig at ang higit sa lahat ng aming kaligtasan. Inaasahan namin sa gabing ito ay mapunong-puno kami sa mga pagpapala ng galing sa inyo at kasagutan sa aming mga hinaing na inyong ipagkaloob upang kami ay makakamit namin ang kasagutan sa lahat ng aming mga pangangailangan sa aming mga kapatiran at sa aming pangsarili. Salamat, Panginoon, na Ikaw ay aming kasama ngayon sa aming pagsamba. Tanggapin namin ang lahat ng aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon dahil tayo po ay nasa pang-apat na gabi na. At sa gabing ito po ay ating pasalamatan ngayon ang mga nanguna sa pag-aawit kay Sister Alchin na ating chorister. At ako po ang inyong presider, Brother Dudes, at tayo po ay pinaglingkuran ni Brother June sa kanyang panalangin. At ang magbibigay ng mensahe, tinapay ng buhay, na ating pagbulay-bulay ngayong gabi ay walang iba po kundi si Sister Alaysa pala yun, no? Sorry po, Alaysa pala Mascardo. So ito pala si Alchin, sorry po. Puro kasi mga angels kaya
So, sorry po at ang magbibigay po ng mensahe ay si Sister Alchin Mascardo. So, nawa po mga kapatid, tayo po ay patuloy na maging tapat at manalig sa ating Panginoon at tayo po ay magkaisa sa ating pananalangin upang maging matatag ang ating relasyon sa Panginoon. Salamat po sa gabing ito at tayo po ay muling makakarinig ng mensahe ng awit mula po sa Youth Rampano. Yun po, sila po ang magbibigay ng mensahe ng awit. Maraming salamat po.
Ayan, muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi. Tayo po ay nasa ikaapat na gabi para po sa ating 10 days of prayer. Sino na po nakapang-apat na gabi na? Kompleto sa apat? Okay. May mga nakakakompleto tayo ng ating gabi-gabing panalangin. Ang aking pong dadalhin sa atin ngayon ay may pamagat na mapagkumbabang lumapit na sama-sama sa isipan ni Kristo. Napagkumbaba. Parang lately, nung nakikinig po ako sa mga topics noong ating nitong gabi-gabi, parang lagi kong napapakinggan yung pagiging mapagkumbaba. Parang ito ata tayo nakasent. Parang paulit-ulit sa ating pinapaalala ang pagiging mapagkumbaba. Nagiging mayabang na kaya ang mga 70 Adventists, pinapaalalahanan na tayo, maging mapagkumbaba. Ngayon po ay ating aaralin ang talata mula sa Gawa, chapter 1, verse 12 to 14. Kung kayo po ay may mga Bible, open po natin ang Gawa, chapter 1, verse 12 to 14. So, babasahin ko po. Verse 12, nang magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinawag na bundok ng mga Ulibo na malapit sa Jerusalem, na isang araw ng Sabat lakarin. Sorry, parang mali ang nabasa ko. Gawa 1 verse 12 to 14. Verse 12, nang magkagayon ay nangagbalik sila sa Jerusalem buhat sa tinatawag na bundok ng mga Ulibo na malapit sa Jerusalem na isang araw ng Sabat lakarin. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas. Handaan po natin sa silid sa itaas. Na kinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, ni Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at ni Simong Masikap at ni Judas na anak ni Santiago. Ang lahat ng mga ito'y nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa panalangin na kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. May katanungan po dito. Sabi dito sa mga nabanggit kong tao na kasama po nila doon sa silid sa taas, sino po yung nabigla kayo na nakasama pa rin nila doon? Nakasama nila. Meron po ba kayong maisip na dapat hindi kasama yung apostol na yan? Kasi hindi na kasama yung disipulo na yan kasi may ginawa yan. Etong magkakapatid na to, parang hindi naman yan naniniwala kay Kristo, pero bakit nandyan? So kung atin pong aaralin, etong mga tao dito na binanggit, meron po silang mga pagkakasala na ginawa sa harapan ng Panginoon. Pero bakit pa rin po sila magkakasama? So may mga sandali sa buhay natin na tila pinapatahimik tayo ng Diyos. Hindi upang iwan, kundi upang ihanda ang ating mga sarili. Ito po yung mga panahon na mag-isa tayo kasama ang Diyos at hindi, yung panahon po na kasama natin ang Diyos, kasama natin siya habang tayo nag-isa. Hindi yun para takasan natin ang ating tumakas tayo dito sa makamundong buhay, kundi paghanda upang harapin ito ng may pusong binago. So, ganito po yung karanasan ng mga alagad bago ang Pentecostes. Ngayon, pag-aaralan natin kung ano ba yung nangyari doon sa silid sa itaas. Itong sa silid sa itaas, sama-sama ang mga alagad, mga kababaihan, si Maria na ina ni Jesus at maging ang mga kanyang kapatid. Babalik ko po kayo sa tanong ko. Sa listahan po ng mga naroon, kanino ka pinaka na-sorpresa na kasama siya nandoon na naghahanda para sa Pentecostes, nakabilang pala siya sa Pentecostes? Bakit? Isa-isahin po natin. Ang ilan ay mga may nakaraang pagkukulang. May mga tumanggi po sa gawain doon.
May mga nagduda, may mga tumakas. Isipin niyo si Pedro nandoon, di ba? Tinanggi niya si Jesus. Pero nandoon siya at nakiisip kung paano siya magiging patotoo, magpakatotoo kay Kristo. Nandoon din siya. Nakatanggap rin siya ng biyaya ng Panginoon. Yung mga kapatid sa ina ni Jesus, nandoon kasama ni Maria. Nandoon din, nagduda sila kay Jesus. Pero kasama rin po sila nagpre-prepare. Kahit na sila ay mga may pagkukulang, kahit na minsan ay tumanggi sila, kahit na ipinagkanulo nila si Kristo, naroon sila. Ipinapakita nito na ang presensya ng Diyos, sa ating lahat ay pantay at nangangailangan tayo ng kanyang biyaya. So, ang silid sa itaas, yung kung saan man sila katira, ay hindi lugar ng perpektong tao, kundi ng mga pusong handang magpakumbaba. Yan, babalikan na natin si magpagkumbaba. Hindi po lahat ng nandoon ay mga perfect. Hindi sila naging mabuting disipulo. Hindi talaga sila, may mga pagkukulang sila during nakasama nila si Jesus sa ministry. Pero, meron silang lugar para sa silid sa itaas. Dahil sila po ay handang magpakumbaba. Lahat tayo ay nagkakasala. At ito po ay paanyaya sa atin na tayo po ay magkaroon ng kababaang loob, maging mapagkumbaba. Basahin po natin sa Romans 3 verse 23. Sino pong mga Bible? Basahin natin. Maganda po itong talata na ito. Romans 3 verse 23. Babasahin ko po sa Tagalog. Sapagkat ang lahat ay nangagkakasala nga at hindi nangag-aabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Magandang pakinggan, no? Kasi alam nyo ba mga kapatid, may mga tao tayong nakikita na ito po ay hindi para sakta ng iba, pero may mga makikita talaga tayong tao na feeling talaga nila ay just na sila, mga righteous. Na ang sabi sa Biblia, lahat tayo ay nagkakasala. At magkakaroon lang tayo ng lugar sa silid sa taas kung tayo ay magiging mapagkumbaba at tatanggapin din po natin yung mga taong nakikitaan natin na may mali sa kanila. So, ito po ay ang katotohanan ito ang pumapantay sa ating lahat. Pantay-pantay tayo. Lahat tayo nagkakasala. Kahit nagnakaw ka lang ng piso, kasalanan pa din. Kahit na ipagkumpara mo ang piso sa 100 na nanakaw, pag nanakaw pa din, kasalanan pa din. Pantay-pantay po tayong nagkakasala. Kapag ito ay tunay nating tinanggap, nawawala ang pagmamataas at panghuhusga natin. Piso lang nanakaw ko, sa kanya 100, dapat siya yung mas managot. Pero pareho pa rin kayo nagnakaw. Pag nalagay po natin sa kaisipan natin na lahat tayo nagkakasala, hindi po tayo matututong maging mapagmataas sa iba. Pareho tayong may dungis sa harapan ng Panginoon. Sa halip, natututo po tayong tumingin sa isa't isa ng may awa, pag-unawa at pagpakumbaba, di ba? Kapag lahat po tayo ay iniisip sa bawat kapwa, iniisip natin sila, ay minamahal po natin yung kanilang flaws. Kasi tayo rin, may flaws din tayo, may dumi rin tayo sa ating mukha. Ang panahong mag-isa kasama ang Diyos ay panahong hinahayaan nating ipakita niya sa atin kung sino talaga tayo at kung gaano kalalim ang kanyang biyaya. Basahin naman po natin ang Filipos 2 verse 5 to 8. Filipos 2 verse 5 to 8. Okay, ito po ang sinasabi. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo, Jesus din naman, na siya'y bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na marapat panangnan ang pangkapantay niya sa Diyos. Kanti bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At paglibhasay, nasumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanya sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa krus.
So ano kayang ibig sabihin ng pagkakaroon ng kaisipan at saloobin ni Kristo? Ang pagkakaroon ng isipan ni Kristo ay ang una, kusang pagpapakumbaba. Si Kristo, nung siya ay bumaba dito sa lupa, isang act na kaagad yun na siya ay nagpakumbaba, nakilevel siya sa atin. Pangalawa, hindi pagkapit sa sariling karapatan. Pangatlo, at pagpili ng pagsunod kahit may sakripisyo. Yun po yung kaisipan ni Kristo na naway ipanalangin natin sa Panginoon ay madala rin po natin. Si Kristo, bagamat Diyos, ay nagpakababa, naging alipin at naging masunurin hanggang kamatayan. Marami siyang option. Pero, kung atin pong gagayahin ang kaisipan ni Kristo, ay susundin po natin ang plano talaga ng Panginoon para sa atin. Paano ito dapat makakaapekto sa paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa, sa ating pamilya at mga kaibigan? Yung ganong kaisipan, yung kusang mapagkumbaba, hindi pagkapit sa sariling karapatan at pagpili sa pagsunod kahit may sakripisyo. Paano naman natin yan i-apply sa bawat isa sa atin? Una, kung maisipan tayo ni Kristo, mas mabilis tayo magpatawad kaysa magtanim ng galit. Pangatlawa, mas handa tayong umanawa kaysa manumbat. Pangatlo, at mas pipiliin nating maglingkod kaysa manalo sa kanila. Ganda. Ganda mga kapatid, kung mayroong isipan tayo ni Kristo. Ang tunay na espiritualidad ay unang nasusukat sa loob ng tahanan. Ayan, sa ating bahay at sa ating pinakamalalapit na relasyon. Ano ba ang mga pinakamalapit nyo sa relasyon nyo? Sa buhay ninyo? Family, friends, lovers. Ayan. So kung tayo, sa ating bahay, mabilis sa ating mga kapamilya, mabilis tayong magpatawad, mabilis tayong umunawa kaysa manumpat at paglingkuran sila, madadala natin yan hanggang sa labas ng ating pamumuhay. Okay, pagsisiyasat ng puso at tunay na pagsisi. Kailangan po nating gawin na siyasatin po natin ang ating mga puso. Kasi kung lagi nating i-deny sa ating sarili na tayo po ay mataas, tayo ay malilinis, ay hindi tayo magkakaroon ng tunay na pagsisisi. According po kay Mrs. White, sa Acts of the Apostle, page 36, ito po yung ang paghihintay ng mga alagad ay panahon ng naghihintay po tayo sa Panginoon, tunay na pagsisisi. Pag-amin ng kakulangan ng pananampalataya at malalim na pagnilay sa buhay ni Kristo. During po dito sa book po ng sa page 36, makikita po nila may panahon po doon na yung mga apostol ay nagnilay-nilay sila kung ano yung mga nagawa nila sa during na nandito po si Jesus. So habang sila hinihintay ng mga alagad ang makatuparan ng pangako, nagpakumbaba sila sa kanilang mga puso sa tunay na pagsisisi at ipinagtapat ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Habang inaalala nila yung mga salita na sinabi ni Kristo sa kanila bago ang kanyang kamatayan, ay higit nilang naunawaan ang kahulugan nito. Habang po tayo nagninilay-nilay at isinasa puso po talaga yung salita ng Panginoon, mas naiintindihan po natin kung ano ang plano ng Panginoon para sa buhay natin. Habang inaalala nila ang kanyang dalisay at banal na buhay, napagtanto nila na walang sakripisyong labis kung ito ay para sa pagpapakita ng karakter ni Kristo. Bagamat may paghihinayang, sila'y naaliw sa katiyakan ng kapatawaran. Yung mga disipulo na, yung mga 12 disciple ng Panginoon, during po sa pagnilay-nilay nila, na-realize din po nila sa kanilang sarili na meron po silang mga kakulangan. Lalo na nung nandito si Jesus, na-realize po nila na hindi nila nagawa yung kanilang part. Pero,
ang maganda nun ay nagnilay-nilay sila kasama si Kristo. At napagtanto nila inamin nila sa kanilang sarili na meron silang kasalanan at bumalik po sila sa Panginoon. Tapos puso silang nagsisimula talaga sa kanilang mga puso at na alam po nila at dahil doon, meron po silang katiyakan ng kapatawaran. So paano ba tayo magkakaroon ng katiyakan ng kapatawaran? Kung kayo po ba ay maghihingi ng sorry sa inyong kapwa, sorry. Bakit kayo nagsasorry? Sorry. Mga kapatid, papatawarin mo ba ang taong nagsasalita lang ng sorry? Kailangan niyang aminin mo na siya ay nagkasala sa ganitong bagay para makuha niya yung kapatawaran na hinihiling niya. Kaya maganda, Panginoon, na maganda talaga mga kapatid na meron tayong sariling devotion or prayer or personal prayer para ilantad natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Huwag kayong mahihiya sa Panginoon. Kasi tiyak ang ating kapatawaran, lalo na kung taos puso kayong nagsisisi. Dagdag pa rito, ayon kay Ellen White, Acts of the Apostles, page 37, ang mga araw ng paghahandang ito ay mga araw ng malalim na pagsisiyasat ng puso. Nadama ng mga lagad ang kanilang espiritual na pangangailangan at dumaing sila sa Diyos. Hindi para sa sarili lamang, kundi dahil sa pasanin ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Ngayon, naamin niyo na sa Panginoon na, Panginoon, ako ay may kakulangan, pero gusto ko pong mabago ang aking sarili at mapaglingkuran po ang ibang kapwa. Ganun po yung nasa mindset ng mga alagad noong panahon po ng Pentecostes. Ito ay hindi sila humingi ng kapangyarihan para sa pansariling kapakanan at naiintindihan nila na ang ebanghelyo ay kailangang dalhin sa buong mundo at buong pananampalataya nilang inangkin ang kapangyarihang ipinangako ni Kristo. So bago sila pinuspos ng Espiritu Santo, sila muna ay pinuspos ng malasakit sa kapwa. Ang panahong mag-isa kasama ang Diyos ay nagtatanong sa atin. Ito po ang lagi nating tatanungin. Maisipan ba ako ni Kristo sa aking mga kapwa, sa aking malalapit sa buhay? Tandaan niyo po kung paano mag-isip si Kristo? Ganon po ba ang pinapakita natin sa Panginoon? Kung ganon, check. May mga bagay ba sa aking puso na kailangan ipagpakumbaba ko at isuko? Meron ba? Atin pong idulog yan sa Panginoon, mga kapatid. Ang aking panalangin ba ay umiikot lamang sa aking pangangailangan o may pasanin ba ako para sa kaligtasan ng iba? Ang katahimikang kasama ang Diyos ang naghahanda sa atin para sa makapangyarihang gawain para sa Diyos. Kung ating pagninilay-nilayin habang mamaya tayo magpipray, tandaan po natin yung mga tanong na yun. Tandaan po natin, isipin po natin kung katulad ba tayo mag-isip ni Kristo? Katulad ba tayo ng malasakit ni Kristo sa iba? Mayroon bang bumabagabag sa puso natin na hindi natin kayang ipagpakumbaba o isuko sa Kanya? Meron ba tayong mga panalangin? Yung mga panalangin ba natin sa atin lang? Selfish ba tayo? Yun na talaga yung term. Selfish ba tayo? Ang panalangin na lang natin ay puro ako. Mga kapatid, ito po yung oras na kung saan sama-sama po tayong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Mamaya sa ating prayer band, lagi nating dinadalangin ang ating kapwa at isa po itong magandang representasyon kung paano po ang Panginoon ay hindi po naging makasarili at naging mapagkumbaba na unahin po tayong mga makasalanan din. So, eto po, sino dito ngayong gabi ang nangangailangan ng puso ni Jesus upang
Sorry. Sino ngayong gabi ang nangailangan ng puso ni Jesus upang makapagpatawad at makahanap ng ganap na pagkakaisa kasama ang makaanib sa iglesyang ito? Sino? Sino ba dyan ang may mga pusong mapagpatawad at handang humingi ng kapatawaran? Upang tayo ay magkaisa. Hindi magkakaisa ang isang iglesia kung lahat tayo may sama ng loob. So, kailangan natin magpatawad. Kailangan nating humingi ng tawad at magpatawad. Inanyayahan ko kayong lumapit mamaya habang nanalangin tayo sa Diyos. Ilapit natin ang ating mga kasalanan, ang ating hinanakit sa ating mga kapwa at gumawa tayo ng himala sa ating mga puso. Magaan po magpatawad at ating mapagkumbaba sa ating mga kapwa. Parang ang tema po ngayon ay makakamit mo yung pagiging mapagkumbaba mo kapag ikaw ay natutong magpatawad at isakripisyo yung pansarili mong pride, yung pansarili mong pagmamataas. So, ayun, I hope po na isa paalalang ito ay natutunan po nating alalahanin kung ano po ang gusto ng Panginoon para sa atin. At magkaroon po tayo ng pag-iisang kaisipan sa paglilingkod sa Panginoon. Yun lamang po at magandang gabi ulit sa ating lahat. So, napakagandang mensahe mga kapatid, di ba? Na-bless ba kayo? Marunong ba kayong magpatawad at humingi ng tawad? Ito ay simbolo ng pagpapakumbaba mga kapatid. Kung marunong kang magpatawad at humingi ng tawad, ito ay nagpapakumbaba ka. So, amen, di ba? So, ngayon ay darako na po tayo sa ating prayer band. So, tayo po ay muling sa gitna, no? Manalangin po tayo doon sa gitna at sama-sama tayong maghahawakan ng kamay. At yung mga ating ipinapanalangin na mga prayer requests, Sister Aliza, yung mga natin, kung may idaragdag pa tayo, yung ipinapanalangin natin mga request ng mga kapatiran. So doon na lang po tayo mga kapatid sa gitna at sama-sama tayong manalangin.
So, hati-hati na lang po tayo mga kapatid at ipagpatuloy natin siyang ipanalangin lalong-lalo na this time, sabi niya this time kay Emmy. Yun ang pagkaintindi ko po. Si Evelyn Balingit. Evelyn. Mm. So, so sige po, tayo po muna ay ako na lang siguro. Others, kapag ganun po. Up on Jesus. And your things on earth will grow strength with thee in the light of His glory and shade. Tayo manalangin mga kapatid. Mahabagin naming Ama na nasa mga langit. Patuloy po kaming lumalapit sa inyo sa oras na ito. At pinupuri ka namin dahil ang inyong pag-ibig ay patuloy po namin nararanasan. Ang aming mga prayer request, nawa po Panginoon inyong dinggin at inyong tugunan ang mga kahilingan ng bawat isa. Salamat po sa pagkakataong ito dahil kami po ay nasa pang-apat na gabi na at kami po ay patuloy na nagpapakumbaba ayon po sa aming pag-aaral kanina. Salamat sa inyong mga salita na siyang aming pinaghuhugutan at kami po ay natututo at nagkakaroon po kami ng aral at liwanag sa aming buhay. Napakahalaga, Panginoon, ang pagpapakumbaba. Kaya't narito kami bilang aming pagpapakumbaba sa inyo. Ay inyong pong tulungan ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na ang mga nangangailangan. Inyo pong hipuin, Panginoon, ang may mga problema. Tulad po ni Sister Luna Salazar, may mga personal na problem, may mga mabigat na kanyang nararanasan sa panahon na ito. Dala ng pagsubok, dala ng problema at kasalanan na aming kasalanang nagbibigay sa amin ng pabigat sa aming puso at isipan. Nawa po, Panginoon, inyo siyang tulungan at gabayan at pagkaluban ng magandang solusyon sa kanyang problema. Ano man ang kanyang problema sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa o mga kasama sa isang tahanan, alam po namin ay nariyan kayo, Panginoon, na hindi nagpapabaya at umaagapay sa kanilang pangangailangan. Ganon din po ang family ni Brother Ronnie, na minsan pa, Panginoon, ay nagkaroon siya ng mabigat na karamdaman na ito po ay hindi niya akalain nahahantong sa operation ang kanyang sakit na dulot ng pagpapabaya, pagkukulang sa pag-alaga sa kanyang katawan na inyong pinagkatiwala. Una sa lahat, Panginoon, inyo siyang patawarin sa lahat ng kanyang pagkukulang. Nawa po ang kanyang financial problem sa oras na ito. Tulungan niyo po siya at inyong palakasin ang kanyang loob. Marami siyang nilapitang mga
mabubuting kalooban. Naway inyo rin po silang pagpalain. At ang mga iba pa na naghahangad na matulungan siya, lalong-lalo na si Sir Leo, na nakausap niya po ang isang kaibigan, isang tulay, upang malapitan si Imelda Papin na siyang chairman ng PCSO. Panginoon, nawa po ay maisettle lahat ang kanilang hospital bill at matulungan po ang kanyang problema sa pinansyal at alalahanin sa buhay. Nagpapabigat ito, Panginoon, sa kanyang kalusugan, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Patatagin niyo siya, Panginoon, sa kanyang pananampalataya at patuloy siyang maglingkod bilang haligi ng aming iglesyang ito. Marami pa siyang dapat gagawin bilang inyong lingkod. Palakasin niyo ang kanyang buhay, Panginoon, lalong-lalo na ang kanyang kalusugan. Salamat po, Ama. Ang Flores family, Panginoon, inyong hipuin ang mga magulang, ang mga kabataan. Nawa po, pasiglahin niyo ang kanilang pananampalataya, na hindi hati-hati ang kanilang pananampalataya, kundi lubusin nila ng bawat mahalagang pagkakataon habang ang panahon po namin ay malaya pa kaming makapagsamba sa oras ng aming pagsamba sa Miyerkules, Friday at Sabado, na kung saan mayroon pa kaming kalayaan upang paglingkuran ka at paglingkuran ng bawat isa. Huwag niyo silang hayaan na manghina, Panginoon, dahil ang kanilang mga katangian ngayon ay doon nagsisimula ang panghihina ng pananampalataya. Ganon din po ang Piloton family, may kanilang suliranin ang kanilang mga anak na minor de edad pa. Alam po namin, Panginoon, na sila po ay mahihina pa sa pananampalataya. Ngunit kung inyong lulubin, Panginoon, tulungan niyo po ang kanilang mga magulang bilang sila po ang magiging ehemplo, sila po ang mentor sa kanilang pananampalataya, upang sa ganon makita nila ang tunay na anak ng Diyos na sumusunod po sa inyo. Kalingain niyo ang mga kabataang ito, Panginoon, at alagaan niyo at ituro niyo po ang tamang pananampalataya sa bawat isa. Ang suliranin sa kanilang tuob ng tahanan ay isa rin ang nagpapabigat upang malayo sa pananampalataya. Nawa po, Panginoon, ay huwag pong pahintulot na mangyari ito. Tulungan niyo rin po ang mga bagong binyagan, si Sister Solis at saka si Brother Solis ng mag-asawang Solis, Panginoon. Minsan ko silang nakausap, ngunit hanggang doon lamang, Panginoon. Alam po namin na may mga suliranin din po sila. Maaaring sila po ay nagdadalawang isip o nanghihina. Nawa, Panginoon, inyo silang palakasin at tulungan sa kanilang pangangailangan. At lalong-lalo na ang kanilang mga edad na ay hindi na rin sila magtatagal, ay sila ay hindi na rin na magtatagal sa mundong ito dahil sa kanilang edad. Huwag niyong ipahintulot, Panginoon, na sila po ay muling lumayo sa inyo dahil minsan sila nasilayan ang liwanag ng inyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo kami na maabot muli sila at matulungan kung ano man po ang kanilang suliranin sa buhay. Ang Salazar family, mga kabataan, nawa, Panginoon, patuloy niyong pasiglahin ang mga kabataang ito, katulad ng kanilang mga magulang na nagtatapat sa inyo
isang lingkod na nangunguna sa iglesia. Pabigat din po sa kanilang mga magulang ang kanilang mga suliranin sa buhay. Huwag niyong hayaan sila, Panginoon, na maligaw. Nawa po, Panginoon, ay bigkisin niyo at pagbuklorin niyo ang bawat isa sa aming iglesia. At kami po ay laging nagpapakumbaba at humihingi ng inyong tulong sa bawat isa. Salamat po, Ama, dahil kayo po ay patuloy na nagmamahal sa amin sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkakasala. Naway dinggin niyo po ang bawat isa upang sa ganun ay mayroon silang pag-asa na matatamo balang araw. Ito po ang aming dalangin, Panginoon. Amen. Ang amin pong mga kapatid na amin pong idulog sa inyo, Panginoon. Kayo po ang nakakaalam sa mga kalagayan ng kanila pong panghihina, ng kanila pong paglilingkod sa inyo. Subalit, O Diyos, ikaw po inangako na anumang aming hilingin base sa inyong pangalan, ikaw ay didinig. Narito, Panginoon, ang amin pong mga kapatid. Akin pong ilapit sa inyo si Alci, na kung saan, O Diyos, napakamasigasig na kabataan namin sa iglesyang ito. Napakataas ang antas ng kanyang kakayanan spiritual. Napakagamit, nakapagpapalakas sa mga kapatiran. Bagkus di namin alam ang kanyang kalagayan sa pagsubok na kung saan, O Diyos, kayo po ang higit at nakakaalam. Tulungan mo siya, Panginoon. Nangangailangan po siya ng inyo pong kapangyarihan ng kalakasang espiritual. Lalahanin po ninyo ang aming kabataang ito, O Diyos, na muli po ninyong ipapanumbalik ang kanyang sigla ng kanyang paglilingkod sa inyo. Panginoon, talastas po ninyo na simulat sa pagkabata, ang mga magulang ay inyo pong pinagpala sa pagtuturo sa lahat ng kaparaanan paglilingkod sa inyo. Ama, alalahanin po ninyo ang mga bagay na ito. At inyo pong ipuin ang kanyang puso na muli siya, O Diyos, na inyong bigyan ng panibagong pag-asa ng kanya pong paglilingkod sa inyo at muli naming makasama sa iglesyang ito. Panginoon, ilapit ko rin po sa inyo si ang mga youth na kung saan, Panginoon, ang kanila pong pagkakaisa sa paglilingkod bilang mga kabataan ay kanila pong madama, Panginoon. At ang kanila pong responsibilidad ng kanilang bawat isa, ang kanilang mga init ng kanila pong mga pananampalataya, Panginoon, ipagkaloob po ninyo na muli silang magkaroon ng sigla sa pagpapanukala sa pagpapalakasan ng kanila pong mga programa, lalo tigit sa iway. O Diyos, napakarami na naming mga kabataan na hindi na nakikita sa iglesyang ito. Tulungan niyo po ninyo, Panginoon. Kami ay maraming bisis nang nag-attempt na gawin ang mga bagay kung paano sila lumakas. Subalit, O Diyos,
nasa sa inyo po ang higit na kalakasan. Gamitin nyo lamang kami na mga instrumento sa aming mga kabataan na kung saan sila ay magiging aktibo na maglilingkod sa inyo, O Diyos, gamit sa iglesia po ito. At ganoon din, Panginoon, si Brother Dodds sa kanyang pamilya, asawa at kanyang anak. Tulungan po ninyo siya, Panginoon, na ang kanya pong may bahay ay hipuin po ninyo ang kanya pong puso na kanyang madama ang kaligtasan na kanyang maranasan sa kabila ng kanya pong pangangailangang pisikal na pangangailangang buhay. Ito na o Diyos ay gayon din na kanya din pong maisipan na maglilingkod na sa inyo kasama na kanilang anak na kung saan ay ito po Diyos ay ang buong pamilya ng Vallejos family ay makakasama namin sa iglesyang ito. At alam po ninyo, batidin niyo, Panginoon, na si Brother Dodds ay taos-pusong naglilingkod na sa inyo. Dinggin mo, Panginoon, ang kanya pong mga hibig, ang kanyang mga dalangin, at ang mga dalangin namin ito para sa kanilang pamilya. Tulangan po ninyo sila, Panginoon. Ganoon din, O Diyos, ang mga Flores family, mga pamangkin ni Sister Marian, at mismo si Marian, Panginoon, kanyang mga kapatid, tulungan po ninyo sila, Panginoon, na kanila pong madama ang paglilingkod na may kasiyahan sa inyo, O Diyos, na hindi naranasan ang pagod. Bagkus ay magawa namin o nila ang mas magandang paraan ng kanilang paglilingkod sa inyo, O Diyos. Nilalapit po namin sa inyo ang pamilya na si Sister Ibilin Balingit, O Diyos, kasama na kanyang anak, si Toby, na kung saan, Panginoon, ang mag-inang ito ay alalayan mo sila sa kanilang spiritual na murang spiritual na pagkakakilala sa inyo, O Diyos. Bigyan niyo sila ng kasiyahan at ipadama mo sa kanila, Panginoon, ang inyo pong pag-ibig. Bagaman ang mag-inang ito ay sila ang magkasama sa tahanan. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo sila ng kasiyahan kasama kanila ni Sister Yoli, si Brad John at Mr. Hansel. Ang kanila pong kasiyahan sa pamilya ay aabot, O Diyos, hanggang sa kalakasan ng spiritual na paglilingkod na inyo pong iparating kay Sister Evelyn, kay Toby, Panginoon. Inyo po itong dalawin sa kanilang kinaroroonan sa ngayon at sa sumusunod, Panginoon, ng mga panahon. Nawa, Ama, itong aming dalangin kasi na inyo po itong dinggin na isang mabangong usok na insinso na lulukop sa inyong kaharian, O Diyos. Ang aming mga kapatid na hindi na kasama namin at sila ay talagang umayaw na, Panginoon, hindi po ito imposible sa inyo. Kung sa amin sila ay nag-ayaw na bago sa inyo, Panginoon, si Sister Nunez and family, Sister Ann Romo, Panginoon, yung yung bayaw ni Brother Olay at si Brother Olay, Panginoon, sila po inyo pong bigyan ng mga napakagandang mga pangitain sa inyo pong pagdating. Ipamalas po ninyo, Panginoon, na ang iglesyang ito ay tiyak at may katiyakang naghihintay sa inyong ikalawang pagdating. Tulungan po ninyo ng aming mga kapatid na ito, Diyos, sa pamagitan ng kanilang pagtulog sa pangitain ng gabi, ay kanila pong mamalas, Panginoon, ang inyo pong kaharian, ang inyo pong malapit ng pagdating, at kanilang pagbulay-bulay, O Diyos, na sila ay nararapat ng magbalik loob sa paglilingkod sa inyo. Alalayan mo ang aming mga kapatid na ito, Panginoon.
Sila po'y talagang sila'y totoong miyembro sa iglesyang ito at dito po sila tumanggap sa inyo bilang ikaw ang kanilang personal na tagapagligtas. Bukod dito, Panginoon, ang mga anak ni Sister Jomra, tulungan po ninyo sila at alalayan po ninyo na magkaroon din po sila ng hangarin, interes na pag-aaral ng banal na kasulatan, O Diyos. Pagpalain po ninyo ang mga pamilya po ito sapagkat sila, O Diyos, ang naka-assign sa panahon ng mga Levita sa paglilingkod sa iglesia po ito. Huwag niyong hayaan, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Samantalang siya ay umaasikaso at naglilinis para po sa inyo pong bahay-sambahan, kayusan, kalinisan, nawa, Panginoon, ay ipadama po ninyo sa kay Brother Olay ang kasiyahan ng kanya pong paglilingkod muli sa inyo, O Diyos. Nihiling ko po sa inyo na inyo po itong bigyan ng pagpapala na gaan sa loob at mga problema at mga pagsubok na naging sanhi ng kanya panghihina. O Diyos, inyo po itong alisin at madama ang kasiyahan muling pagbabalik loob sa inyo, Panginoon. Ama, salamat po ng marami. Ninyo pong didinggin ang aming pong mga dalangin ito. At kami ay hindi magsasawa, Panginoon, sa aming pong paglapit sa inyo, maging sa aming pagtulog sa gabi at sa hating gabi ng aming paggising, ay amin po silang ilapit sa amin pong pagdalangin. Isama po namin sila sa aming madalangin sa inyo, Panginoon. Na ikaw ay nangako na ang mga dalangin sa inyong mga lingkod na banal, ito'y napakalaki ang magagawa nito, Panginoon, upang sila ay inyong kaawaan, ay ibigyan ng pagpapala spiritual na kanila pong maranasan. Ama, salamat po. Ibinabalik ko at tinataas ko ang inyong pangalan sa oras na ito ng aming pong dalangin at ang aming mga samo nito ay inyo pong dinggin alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Patuloy kaming dumadaing sa inyo, Amang Banal, sa inyong harapan. Inyo pong nakita ang aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pero salamat sa inyong dugo sa Kalbaryo sa Cross na inyo kaming pinatawad. Ngayon, inaasahan namin ang aming mga nilaing sa inyo ay inyong tanggapin upang hindi kami mabigo. Katulad sa mga panalangin ng mga hero sa Bible, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos sa buong mundo, at Diyos sa mga Adventist. Kami po ay umaasa na hindi kami mabigo sa aming panalangin. Pagpalain po ang kalusugan ng aking asawa, Mr. Crispa, na magkaroon siya ng magandang pagtulog dahil ilang mga taon na hindi siya makatulog ng maayos dahil rin sa kabigatan sa kaniyang kalusugan, upang siya po ay magkaroon ng maayos na pag-iisip. Siya po ay inyong ingatan, pagpalain dahil inyo siyang ginamit sa inyong iglesia. Pagpalain ng aming mga anak na magkaroon din ng magandang kalusugan. Inaasahan namin, O Diyos, na inyo pong tugunan ang aming mga daing na hindi kami mabigo sa aming mga hinaing sa inyo. Pamilya nila ni Sister Yuli, kaniyang sakit na ito ay hindi na maranasan niya uli. Ganun din ang aking karamdaman. Kayo po nakakaalam sa bawat isa sa amin. Spiritual man ito at maging sa aming kalusugan. Kami po ay umasa sa inyo dahil kayo po ang may-ari ng aming buhay. Wala kaming magawa sa aming sarili kahit anuhin pa namin. Kaya ang mga instrumento ng aming tinitik, mga gamot, ito'y instrumento sa inyong mga kamay upang ito ay gamitin na maging epektibo at maayos at malusog ang aming kalusugan. Maglilingkod kami sa inyo na maging kaayang-aya at karapat-dapat. Malinis ang puso at isipan na hindi kami magambala sa mga pakana ng inyong kaaway. Magkaroon kami ng kaliwanagan at masayang puso at ang aming pag-iisip maging maayos. Hanggang ikaw ay darating, Panginoon, kami po ay umaasa na mananagumpayan namin ang lahat ng aming naranasan at maging tagumpay kami sa aming panampalataya kasama ang aming tahanan. Salamat sa inyong pagdinig. Tanggapin namin ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Para po sa ating closing song, atin pong awitin ng I Would Be True. Tayo pong lahat ay magsitayo. I would be strong, for there's much to suffer. I will Be brave, for there is much to dare. I will be brave, for there is much to dare. I would be friend of all the fool, the friendless. I would be grieving and forget the gift. I would be humble, for I know my weakness. I would look up and love and love and live. I would look up and love and love and live. I would be learning day by day the lessons. I would be Father gives me in His word. I would be quick to hear His lightest whisper, unprompt and glad to do the things I've heard, unprompt and glad to do the things I've heard. Ama naming banal, na dyan ka po sa katastaasan ng mga langit, pinupuri ka po namin tinadakila. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang pagkakasala sa isip, salita at sa kawali man tuhayag. Nagpapasalamat po kami sa inyong pong biyaya na patuloy niyo pinagkaloob sa aming Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa mga kaalaman na palagi niyo pong binibigay sa amin, lalo na po sa mga paalalang patuloy niyo pong ibinibigay dahil mahal niyo po kami. Dalangin po namin, Panginoon, katulad po sa aming inawit, turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba dahil alam po namin ang aming mga kahinaan. Turuan niyo po kaming maging mapagmahal sa aming mga kapwa, Panginoon. Tulungan niyo po kayo, Panginoon, sa aming paglakad sa mundong ito ng inyong pong kaisipan ng aming masunod at hindi po ang pansanlibutang kaisipan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdinig sa aming madalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.